It's coffee time with God. Amen. Our Okay. gospel reflection for today, Jesus accuses the Pharisees and the teachers of the law. Taken from Luke 11 verses 37 to 41. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. After Jesus had spoken, a Pharisee invited him to dine at his home. He entered and reclined at table to eat. The Pharisee was amazed to see that he did not observe the prescribed washing before the meal. The Lord said to him, "O you Pharisees, although you cleanse the outside of the cup and the dish, inside you are filled with plunder and evil. You fools! Did not the maker of the outside also make the inside? But as to what is within, give alms, and behold, everything will be clean for you." The Gospel of the Lord. To you, Lord Jesus Christ. Okay. Sa akin yung napili ko dito yung inside you are filled. Nakita ko dito yung paano i-describe ni Jesus kung ano talaga yung mabuti. No, hindi yung nakikita, kundi yung nasa loob. Kasi hindi niya yun sasabihin sa Pharisees kung yung kanilang kalooban ay pure. So, kaya sinabi niya yung kalooban ang importante. So, yun lang yung sa akin. Okay. So, ang sinasabi mo, inside you are filled. Parang ang gusto ni Jesus ipaalam sa kanila, hindi lang yung inside and outside. Totoo yung iyong pinapakita. Sa akin, prescribed. Ito yung parang kasi sabi niya, napansin daw nila si Jesus that he is not observing the prescribed washing Parang rule. before the meal. Yun yun. Tradition. So, Pwede natin direction. Kumbaga sabihin, kumbaga sa doktor, prescription yan eh. Dapat sundin mo yan. Oo. Yun yung nakita nila kay Jesus. Mhm. Ang Pharisees, gusto nila turuan si Jesus. Mukhang binabiolate mo yung tradition ng community. Isa pang prescription na yon, parang ang tradition lumalabas, dapat yung nakikita, yan ang pagbutihin ninyo. Di ba? Parang yung obvious, dapat makita maganda. Yun yung tradition lumalabas. Okay, nagagalit si Jesus doon. Maganda nga yung labas, pero yung kalooban naman punong-puno ng basura. Okay. Okay. So, yung sinasabi nga, yun nga, binanggit mo yung prescribe. Kasi pag prescribe, kailangan gawin. Pero, ang focus ng prescription nila dito is yung display. No? Yung dinidisplay ng tao. So, parang walang pakialam sa kalooban, kundi basta yung yan gawin mo, yung dapat gawin. Kasi kung tama, yung gusto kong marinig no, sa Pharisees para tumama yung sinabi na sana meron siya dito yung naisip niya na hindi ginawa ni Jesus yun. Pero hindi ko naman siya ma-judge kung mabuti siyang tao. 'Di ba? So parang sa kanila, importante yung pag ginawa mo yun, mabait ka na. Oo, yun. Di ba sabi ni Lord, what is for Caesar's is Caesar's? Parang sumunod ka, di ba, kung ano yung law. Ito yung law. Pero parang pumasok sa isip ko, ba't hindi sumunod si Jesus? Kasi meron siyang gustong ipakita dito. At saka ramdam niya na yung taong nagsabi nun, hindi pure ang spirit. So who are you to judge a person na hindi siya naggawa ng ganong seremonya, bad na siya. Kaya naging ganon yung reaction ni Jesus. Siguro kung ang nagsabi kay Jesus, yun talagang mabait o ano, no?
siguro iba rin yung sasagot ni Jesus sa kanya. Pero pag mabait yon ay totoo, hindi rin niya yun sasabihin kay Jesus na bakit hindi ka, pati ka nag-ano, di ba? Kasi makikita mo yung ugali talaga eh. Yung judging talaga, ito sa akin ha. Ito yung lesson sa akin is yung judging. No, dito parang ang bilis mag-judge ng tao eh. No, tayo yon ano, sa kapwa natin. Na pag may hindi ginawa, parang nega na agad tayo sa kanya. Dapat siguro, lalong-lalo na sa ano natin, ano, sa mission natin, pagiging a follower of God, no, we accompany people. So, kailangan nating intindihin kung ba't may isang sitwasyon na dapat niyang gawin yun, hindi niya ginawa. So, kailangan isipin natin, merong reason behind it na hindi natin alam. So, siguro manahimik tayo and imbis na isabi mo, i-condemn mo agad, kausapin mo, oh, kamusta ka ba? May problema ka ba? Parang gano'n, alawin mo muna. Yun. Dapat hindi ka mabilis mag-judge. Yeah. Alam mo ang nangyayari kasi, halimbawa sa isang community, gusto nila parang merong kultura, meron yung na-project natin. Yung etong community nito, parang disiplinado, di ba? Minsan, ang tradition, sabi, pagka magmi-meeting tayo, dapat nakasuot ng uniform. Di ba? So, pagka hindi nakasuot ng uniform, eh ano ka, parang out of order ka. Kaya yun yung sinasabi ng tradition na pagkakuan, halimbawa, pagka pumasok ka riyan, eh magpagpag ka ng Genuflect, yung mag-genuflect. genuflect. Actually, hindi na lahat nag-genuflect, pero sign of the cross na sila yung iba. Iba, wala talaga. Ang tingin ko, ang message sa atin ng Panginoon dito is to be authentic, magpakatotoo. Yeah. Pagka sinabi magkatotoo, that means maganda sa labas, maganda rin sa loob. Medyo delikado pa rin talaga ang tradition. If you just impose kung ano yung gagawin, but not explaining bakit natin ginagawa ito. Di ba? So that, pagka sinabi, eto ang tradition, kasi ganito yan. That means, mayroong mga exceptions yon. Basta pumasok doon sa reason behind or motive bakit meron tayong tradition na gustong ipakita. Now, when we are following the prescription, nimbawa tradition, pagka kwan tayo rito, dapat naka-uniform, di ba? Dapat maganda ang bihis natin because we are sa simbahan, sabi. Kasi pupunta tayo sa harap ng ating Panginoon, dapat the best ang suot natin. Parang sasabihin, ba? Siya parang naka-t-shirt lang. Para sa kanya, best na niya yun eh. Hindi. Nasa bahay, lagi lang siya nakaupad. At hindi alam mo talagang totoo yan. Hindi mo talaga ma-judge yung tao. Kasi para sa kanya, kunyari, meron siyang damit na maayos. Ano? Pero hindi siya comfortable. Pag suot niya yan, parang hindi siya nagsisimba ka eh. Ano gusto mo? Maganda yung suot mo, pero hindi ka makakonsentrate sa misa? Diba? Isa yun. Or kaya, obviously, yung mga talagang wala namang mga suot, nahihiya na tuloy sila magsimba. Kasi yun lang yung damit nila. So, sana, para sa akin, tama yun na meron tayong ganun. Pero, alam na ng tao yun eh. Alam na. Ngayon, bahala ka na ngayon. Kung ikaw ay pumunta doon at naka-jogging pants ka o the Lord sees your heart. Diba? So, si Lord ang bahalang mag-judge sa atin. Kasi pag ang tao, alam mo na si Jesus ang nag-judge sa'yo. The more na lalo kang susunod kasi hindi ka pwedeng magtago eh. Hindi mo pwedeng itago yung kalooban mo, kita talaga yun. Kaya mas magandang yun yung ipasok natin sa isip natin. Ang lumalabas, yung tradition, it is something that is good. Pero kung halimbawa, meron tayong sinusunod lang, parang sumusunod lang tayo sa proseso, and then wala naman sa loob natin, yun ang masama. Because yung tao nakikita na bait-bait ng pinapakita mo pero sa loob hindi. Di ba? Kaya nga dito, ang sinasabi rin dito, kung ganyan ang gusto mong pinapakita, pakita mo rin kung paano ka maglingkod sa Diyos. Yeah. Halimbawa, siya, yun yung isang paraan, maglilingkod ka sa nagbibigay ka.
Kung halimbawa gusto mo lang i-project ang sarili mo and yet wala ka namang ginagawa to serve God, hindi totoo yung iyong pinapakita. Sa mga community siguro, it is best to just remind our members na we have to be good inside out. Parang sa anong commercial yon, magpakatotoo ka. No? Royal True Orange. Hindi ko alam yun. Magpakatotoo ka. So be authentic. So yun lang siguro. Yes. Kaya minsan ang hirap yung masyado tayong sa tradition, sa protocol. Dahil doon minsan makikita mo, sumusunod lang sila because they want to be in. Parang kasama ako dyan sa ano na yan, kaya ako sinusunod. Pero kung ang kalooban ay hindi naglalaban ang kalooban mo, Mm-mm. ikaw mismo mahihirapan. Di ba? Yeah. Ang struggle nasa yung kalooban eh. Sa hindi yung ginagawa. Bukas, gumawa ng isang sumunod, alamin mo, naintindihan mo ba yung ginagawa mo? Mm. Kasi pag hindi mo rin naiintindihan, hindi mawawala yung sacredness, no? Kasi ginagawa mo lang out of nothing. Kasi, yun yun yung ganun sila eh. Dapat alamin. Yun. Kaya nga, sa alibaw sa kapihan, meron tayong gospel reflection, di ba? So dito nasasabi na natin, ito na information natin, yung gospel reflection doon sa nagsiserve. No, kung be authentic. Huwag ka na parang may maskara. Pakita mo yan, but then you would realize na, dapat pala magkaroon ako ng transformation. So pagka nagkakaroon ka ng transformation, yung pinapakita mo, yun din yung nasa loob mo. Yung motibo mo, nandun din. So, as long as you are showing a genuine service kay God, walang problema yun. Minsan naman talaga tayo ay nagkakamali, minsan ay dahil sa dami ng stressful na nangyari sa buhay. So minsan hindi nagiging maganda yung iyong pakikitungo. Yung iba nga sabi, kung hindi masyado maganda yung mo, restrain from talking, restrain from parang na-express mo, yun nakikita mo, ba't ganyan siya? Bakit ang ginagawa niya hindi tama? Di ba? Lalo na kung ikaw mismo ay merong pinagdadaanan, so masyado ka nagiging observant, masyado ka naging critical dun sa iba, and yet ikaw mismo ay nagagawa mo na rin yung hindi maganda. So just be authentic. Sa kapihan, yun ang sabi natin eh. Be authentic. You choose whether gusto mo ikaw ay pamarisan o kaya napapakita mo naman yung mga hindi nila dapat gawin because you're showing something that is not good. Labas sa kautusan ng ating Panginoong Jesus. So if you are authentic, at least kung iyong bibigyan lang ng pagsusuri ang sarili mo, you will be able to be transformed. Sa kapihan nga, yan ang Ratimoto, di ba? Be transformed, one cup at a time. So, see you again tomorrow. Tomorrow. Yeah. Here in Coffee Time. Amen.